Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon 2 hours ago. Sabi niya, breaking! Abuso at tangkang cover up umano para kay Remulla. Ibinulgar sa tungkol po ito yung application niya for ombudsman position. Isang anonymous letter mula umano sa miyembro ng Ombudsman Employees Association ang lumalaganap ngayon sa mga ahensya ng pamahalaan. Target ng reklamo, si Acting Ombudsman Dante Vargas na inakusahang ng aabuso ng mga empleyado at nagtatangkang ipatigil ang mga kaso laban kay Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng Remulla. Kung natin aklaruin natin, anonymous letter ito. So kung anonymous letter, kamot may kung totoo ba o hindi. So ito, binabasa lang natin itong post. Ayon sa sumulat, halos 2 dekada na siyang naglilingkod sa ombudsman, ngunit ngayon lang raw nila naranasan ang ganitong asal. Ever since na na-appoint si Deputy Ombudsman Vargas as acting ombudsman, nag-iba na ang lahat. Pinagsisigawan at pinagmumura niya ang kung sino man na empleyado na hindi susunod sa kung ano ang gusto niyang mangyari. Pinunto rin ng liham ang umano'y pakikialam ni Vargas sa Records Division para baguhin ang status ng mga kaso. Sabi ng sumulat, hindi din namang maintindihan kung bakit parang gagawin ni acting ombudsman ang lahat para lang may dismiss ang kaso nila. Marami pang mas importante na kaso at mas matagal pa na nakapending na dapat sana mauna. Mas mabigat ang akusasyon. Mismong si Vargas raw ang nagsabi na siya'y sinundo mula sa kanyang bahay at dinala sa Malacanang upang tanungin ni Pangulong Marcos kung kaya niyang i-dismiss ang kaso ni Remulla. Bukod dito, ikinagulat ng mga empleyado na magkaklase sa UP Law si Remulla at ang asawa ni Vargas. Sa huli, mariing panawagan ng mga empleyado, kung hindi ninyo kami tutulungan, sino pa ang aasahan namin na tutulong sa amin? Okay, so again, ulitin ko anonymous letter ito. Hindi ko alam kung totoo yan o hindi. Binasa ko lang yung post ni ang balita ngayon. Kayo na ang bahalang humusga. Ako, experience ko lang itong i-share ko. Mataas ang respeto ko sa Office of the Ombudsman. Nasa serbisyo pa ako, malimit, kumukuha ako ng clearance. Kaya kailangan namin ng Ombudsman clearance, lalo na nung ma-promote na ako ng full colonel at saka 1-star general. So, kinasuhan ako ng tumulong ako sa anti-illegal logging campaign ng DINAR. Siyempre, trabaho lang. Maraming nasagasan, maraming mga illegal loggers na nasaktan at kinasuhan ako kung ano-anong kaso. Mabuti na lang, yung kaso ko nakarating sa korte, nakarating din sa ombudsman. Na-clear ako sa mga korte, na-clear din ako sa ombudsman.
Kahit nung 1-star general na promosyon, ganun din. May mga nag-attempt na naman na kung ano-anong sumbong, paratang sa akin. Kaya lang dahil wala naman akong ginawang masama. Pinabayaan ko lang ang proseso. Lumabas ang clearance ko. Clear. Wala. Ganyan po ang experience ko sa ombudsman. Mga professional po ang mga empleyado dyan. Kaya saludo ako sa kanila. So, dito ngayon, bahala ng taong bayan, bahala na kayo kung paniwalaan nyo yung letter na yan. Basta naniniwala ako kay Senator Amy na Plan C ng mga kontra Duterte. Kung maipaupo nila ang gusto nilang ombudsman, sasampahan nila ng patong-patong na kaso si BP Sara at ipakulong bago mag 2027, and in that way out na siya na maging disqualified na siya na maging kandidatong presidente sa 2020. Naniniwala ko kay Senator Amy. Kaya lang, ang kasamaan ay hindi kailanman magtatagumpay laban sa kabutihan. So, good luck kay Secretary Boying Rimulya. Na-dismiss na yung unang kaso na isinampa ni Senator Amy. Nadagdagan ng 2 pa. Sinampahan siya ng kaso ni Mayor Basti at Attorney Carpio. 18. Ano bang pitsa ngayon? 18 na ba ngayon? Ngayon ang deadline ng pag-submit ng mga clearances. So anong ginawa ng ombudsman? Dinismiss lahat, pati yung bago lang na i-file. Bahala na sila. Ang taong bayan nagmamasid. Hindi nyo na pwedeng lokohin ang Pilipino ngayon dahil social media nalalaman ang pangyayari. Pumanda kayo sa resback ng taong bayan kung hindi kayo gawin nyo yung mga gusto nyong gawin. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area ni Manoy Sidrino, so magabono siya karon. Muna nang itsura sa duha na kabulan nga kapihan ni Manoy Sidrino. So gawas nga hinlo, tambok pod ang iyang kape oh.